Hindi po, mabati po ko sa inyo ng isang magandang gabi sa lahat po ng mga kapatiran at sa lahat ng nanonood ng live streaming ng Joemi Church. Mga kapatiran po sa Cavite, sa Laguna, at sa ibang lugar na naaabot po ng live streaming na ito. Ang dalangin ko po sa gabing ito ay patuloy na pagpalain tayo ng Diyos. Samahan po ninyo ako doon po sa Lucas chapter 1 verse 8 and 9. Basahin po natin. Isang araw, nanunungkulan ang pangkat na kinabibilangan ni Zacarias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. Nang siya ay nagpabuluntan ayon sa ugalian ng mga pari Hudyo, siya ang napiling magsunog ng insenso. Pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng insenso. Tayo po ay manalangin po muli. Kami po ay lumalapit po sa aming Ama sa Langit. Tinataas namin po ang aming pong pag-aaralan. Dalangin ko, patuloy na maunawaan namin na kaming mga mananampalataya ay merong napakadakilang tungkulin na dapat ay ginagampanan namin bilang pinili mo at hinirang mo, mga hinirang mo ng mga sacerdote mo, Panginoon, na kinakailangan na kami ay gawin ang lahat ng nais na gawin mo para sa amin upang sa gayon maging pagpapala kami sa iyo at maging pagpapala rin po kami sa mga taong ipagkakabiwala mo at patuloy na papupuntahan mo upang ang salita mo ay maibahagi. Pagpalain mo po ang aming mga puso, ihanda mo po ang aming mga puso sa iyong salita. Ang katotohanan ng salita mo ang patuloy magpalaya sa amin sa gabing ito. Ama, salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So dapat po makunawaan natin mananampalataya nang tayo po ay tumanggap sa ating pong Panginoon. Mayroong isang tungkulin na ibinigay ang Diyos sa atin at dapat sa tungkulin na ito po ay ating pong pasasalamatan. Napakahalaga po na makunawaan natin na tayo po na hindi pangkaraniwang tao lamang. Sa halip, mayroong pong title na ibinigay ang Diyos sa atin upang ito ay ating pahalagahan at ito po ay ating ingatan at gawin po natin ang tungkulin bilang mga saserdote ng Diyos. Maliwanag, unang Pedro chapter 2 verse 9. Ang sabi po rito, unang Pedro chapter 2 verse 9, ngunit kayo isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Pansinin po natin ang verse 9. Wala po ritong sinabi na mga titulo na kagaya ng pastor, ng evangelist, ng teacher, ng apostol, o anumang posisyon na kung saan namamahala ng simbahan. Ito po ay sinasabi sa bawat mga na-born again. Kaya nga ang sabi po rito sa ating pong binasa, tinawag tayo ng Diyos mula sa kadiliman papunta sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Sana po maunawaan ito ng bawat isang mananampalataya na ang responsibilidad ng bilang mananampalataya ay ginagawa natin upang maging karapat-dapat tayo sa pagkakatawag ng Diyos sa ating buhay. Isipin po ninyo, hindi naman tayo magaling, hindi naman tayo masasabing mga prominenteng tao. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo, iilan lamang ang talagang prominenteng tao ang tawagin ng Diyos. So, kahit na tayo ganito, binigyan tayo ng position at title ng Panginoon. Sa English nga po, napakaganda ang sabi rito ay royal priesthood. Ang royal family ay ginamit lang ito sa
British family na kung saan ay kinikilalang pamilya sa Inglaterra. Pero ang katotohanan po ay mas mataas ang pagkakatawag natin kasi dun po sa langit nag-declare ang Diyos, tayo po ay mga royal priesthood na kung saan mga bagay na magagawa natin upang maipakita ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat ang Diyos kapag tumawag ay binibigyan niya ng mga regalo sa lahat ng mga sinabi niya sa mga apostol, at nagawa ito ng mga apostol. Pero hindi lamang ito para sa mga apostol, ito po ay para sa atin din po. So makikita po natin yung ating tungkulin ay napakahalaga. At dito po makikita natin ano po ba ang ating tungkulin na ipinaliwanag ng Diyos kay Moises. Sabi po rito sa Exodus chapter 30 verse 34. Sinabi ni Yahweh kay Moises, kumuha ka ng magkakasindaming pabango ng estate, onese, galbano, at purong insenso. Paghaluhuluin mo ito at gawin mong insenso tulad ng ginagawa ng mahuhusay na manggagawa ng pabango, inasnan, malinis at banal. So, yung pong ginawa ni Zacarias bilang pari o sacerdote ay naghahandog siya ng insenso sa Diyos. Ito po yung natural na insenso na kapag sinusunod nila ay nagbibigay ng magandang samyong halimuyak sa Diyos. Kasi ang Diyos po ay lagi siyang nasasabik sa mga ating tinatawag na pagbibigay ng karangalan, at sa panahon nila ay ito ay isang uri ng insensong natural. Sa atin naman po ay insensong spiritual. Ano po ba itong mga sangkap na ito na ginagamit sa insenso? Na kailangan maunawaan natin na lahat po ng ating pong sinabi ay meron po itong napakahalagang kahulugan sa spiritual. Binanggit po ng Panginoon kay Moises yung natural na ginagamit sa pag-iinsenso. Tandaan po natin ang Old Testament po yung anino ng darating. At doon po sa anino ng darating, tayo na po yung gaganap doon sa talagang purpose ng Diyos. Ano ba talaga ang tungkulin at gawain ng isang tinawag ng Diyos bilang mga royal priesthood. Bagaman di tayo karapat-dapat, pero magalak tayo sa Panginoon kasi tayo ituring niyang royal priesthood. At ang tandaan po natin ay ang responsibilidad upang yung pagkakatawag ng Diyos sa ating bilang royal priesthood ay maging katapat-dapat tayo, at yung purpose ng pagkakatawag ng Diyos sa atin ay talagang maging kagamit-gamit tayo. Kasi tayo po ay susugo ng Diyos at sinusugo ng Diyos sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos o sa mga taong hindi nila naunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos. So may mga katangian tayo na dapat ginagawa bilang tayo po ay mga pinili ng Diyos. So maliwanag na po sana sa atin ang pagkakatawag ng Diyos. Ito po ay sa lahat ng mananampalataya, hindi lamang po sa mga may posisyon sa simbahan. Unang-unang sinabi po dito ng Panginoon kay Moises ay yung pong sangkap ng insenso. Unang-una yung pong estate o myrrh. Ang myrrh po ay speak of meekness, o ibig sabihin ang isang mananampalataya ay napakahalaga sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, at duty niya na talagang yung pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay isang napakagandang katangian ng Kristiyano. Kasi as a Christian, kailangan tayo po ay yung bang kaya nating magtiis. Kaya nating magtiis. Kahit tayo nahihirapan, nasasaktan, patuloy pa rin tayong nagtitiis. Hindi ko po alam kung ano po ang kalagayan natin sa panahon po nitong quarantine. Ang pinakamalaga nito para tayo po ay lagi pa rin nagpapasalamat sa Panginoon. Tayo po ay marunong magtiis.
At ang meekness sa isang katangian ng Kristiyano na lagi siyang tahimik, pagkatapos kung may mga pagkakataon siya ay nilalagay doon sa kainis-inis na sitwasyon, kabagot-bagot na sitwasyon, pinag-aaralan niya itong tanggapin. At sa kanyang pagtanggap doon sa mga bagay na minsan ginagamit ang mga taong nakakasalamuha, ay meron tayong katangian na handang magtiyaga, magtiis, at umunawa. Ang mananampalataya, isinasalang ng Diyos sa ganitong mga sitwasyon. Bagamat masakit, pero ito ay kailangan natin. May mga pagkakataon mismo sa loob pa ng simbahan, mga kapatiran pa, ang ginagamit ng Diyos upang maayos ang ating mga ugali. At hindi natin ito masabing gusto natin itong maranasan. Yung isa lang tayo sa isang sitwasyon na hindi naman talaga natin gusto. Pero pagdating ng panahon, nakikita natin pag tayo pumasa sa mga testing na ito ng pagkasalang ng Diyos, nade-develop sa atin yung gift of meekness. Kasi pag yun tayo may gift of meekness, yung gawain ng Panginoon ay mabilis isulong. Kasi susugo tayo ng Diyos sa mga iba't ibang tao, iba't ibang ugali, iba't iba ang mga tinatawag na mga difference. Ay bilang tayo mananampalataya, humahawak ng Biblia, nagbabasa ng Biblia, ang taas-taas ng kanilang expectation sa atin. Bagamat hindi lahat ng tayo sasabi na sila ay natutuwa sa atin, pero mahalaga, nagsimikap tayong abutin sila, nagsimikap tayong magtiis, nagsimikap tayong unawain sila. Kasi totoo po, kahit ang Panginoong Hesus, Diyos na siya, anak na ng Diyos, ay hindi pa rin niya napilis ang lahat ng tao. Ang pinakamalaga po sa lahat, magsimikap tayo na talagang pag-aralang magtiis, pag-aralang unawain yung mga taong hindi ka una-unawa, pag-aralang pagpasensyahan yung mga taong hindi ka pasensya, pag-aralan talagang abutin yung mga taong masasabi nating nakapagpapasakit ang ulo sa atin bilang tayo po ay tinawag ng Diyos. Ito po ay hindi lamang sa pastor, hindi lamang po sa leader. Ito po ay sa lahat ng mga mananampalataya. Kung ang isang simbahan ay makakaabot po yung sa maturity na ito, napakalakas po ng simbahan. Madaling magturo ang pastor, madaling kakayin ng pastor ang mga membro sa mga ipagagawa ng Diyos dahil pare-parehong marunong magtiis, pare-parehong marunong magtiyaga, pare-parehong marunong magpasensya, pare-parehong talagang masasabi natin na ang buhay natin, bagamat hindi perfecto na lagi yung sinasabi, pero handa na tayo ay isugo ng Diyos. Kaya isa rin sa mga naging problema ng mga apostol nung kasama ng Panginoong Hesus ay may kanya-kanya ring ugali at diferensya. Pero sa biyaya ng Diyos ay nadala ng Diyos doon sa katangian ng pagiging mapagkumbaba o ibig sabihin po yung merong katangian ng pagiging weak. Kaya lahat po tayo may pag-asa mula po sa akin at sa lahat po nakakapanood ng live streaming nito kung i-desire pulaan natin na magkameron tayo ng ganitong kalawang pangunawa. Kasi sa ayon sa gusto natin, susundan po natin yung yapak ng Panginoong Hesus upang lagi tayong dalhin ng Diyos sa katagumpayan. Masarap po ang isang simbahan na laging nakakaranas ng katagumpayan sa mga paglilingkod na ginagawa at paghayong ginagawa. So napakahalaga po nito na hayaan natin na ang ating pong karakter ay ma-develop, especially yung pong karakter ng pagiging meek o yung meekness.
At ito po ay tungkulin natin, duty po natin ito. Kaya sa ayon sa gusto natin, ito yung duty. Kaya ito po yung sinabi ko, appointed duties. Duty po natin ito. Kailangan talaga ito mangyari sa atin. Sa ayaw at sa gusto natin. So, ang napakahalaga bilang ito yung duty natin, tanggapin na natin na kinakailangan maganap sa atin ang karakter na pagkakameron ng uniqueness. Yun po isa sa mga duty ng mga tinawag ng Diyos na mga royal priesthood. Pangalawa po, yung pong tinatawag na onecha. Ang represent po nito ay yung ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay upang masunod ang kalooban ng Ama. So dito po kung tatandaan po natin yung panahon na ang Panginoong Hesus ay nasa final testing na, yung kanyang prayer sa Gethsemane, na nahihirapan siya na ito ay tanggapin. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung maaari lamang ilayo mo sa akin ang sarong ng paghihirap na ito. At itong katangian ng Panginoong Hesus, ito po ay kinakailangan din po nating maranasan. Na meron pong ipagagawa ang Diyos sa atin, na talagang mahihirapan tayo magdesisyon, pero kinakailangan ito po ay ating desisyonan. Magkameron tayo ng tinatawag na personal Gethsemane, o ibig sabihin desisyon ng pagsunod sa Diyos kahit tayo ay nahihirapan. Iba't iba edad natin. May mga edad na mga nasa kabataan, may mga edad na nasa may asawa na, may mga edad ng masasabi natin papunta na sa senior, at may mga edad na senior citizen na. Pero sa bawat pagsunod natin sa Panginoon, laging merong ibibigay ang Diyos sa atin na kinakailangan pagdesisyonan natin. Bibigyan ko po kayo ng example. Doon po sa mga youth, may mga pagkakataon na sasabihin ng Diyos sa inyo, gusto ko ikaw ay magkameron ng paglilingkod sa akin ng wala kang boyfriend. So isang napakahirap na Gethsemane sitwasyon nito sa mga kabataan, kasi ang routine ng buhay talaga ng kabataan ay nasa sa stage na kung saan nakikipag-boyfriend at nakikipag-girlfriend. So isang napakalaking decision ito para sa kanila. Subalit kapag talaga naging seryoso ka ng pagsunod sa Panginoon, kaya mong hindi ko sundin yung kasalukuyang sitwasyon na uso ngayon bilang kabataan. Is normal sa kabataan yung pakikipag-boyfriend at pakikipag-girlfriend. Pero ang iniiwas ng Diyos, mapapalayo ang kanilang puso sa Diyos. Kasi siyempre kapag ang kabataan ay ganitong ginawa, pupokus ang kanyang puso doon sa kanyang boyfriend o sa kanyang girlfriend at mawawala ang kanyang focus sa paglilingkod sa Diyos. Dito po sinasabi ng Diyos yung tinatawag na Gethsemane experience. Magdidesisyon ang kabataan na piliin ang pinagagawa ng Diyos at iwanan yung kanyang passion, yung kanyang gusto sa buhay, at nalulugod ang Diyos kapag nagdesisyon. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa Gethsemane experience, kung maaari lamang ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito, pero hindi ang kalooban ko, kundi ang iyong kalooban. So sa mga kagaya po ng mga may asawa na, yung pong mga nasa senior na, may mga Gethsemane experience pa rin po tayo maranasan. Kasi sa buhay po natin, damo na tayo umiidad, marami lalo pakikita ang Diyos sa atin na kailangan tayo ay laging magdidesisyon. Na kinakailangan lagi na susunod ang kalooban ng Diyos. Huwag po natin isipin na ang paglilingkod sa Panginoon ay merong retirement. Ang paglilingkod sa Panginoon ay walang retirement. Ang retirement ng paglilingkod sa Panginoon kapag tayo po ay namatay na. So bilang mananampalataya, ano man yung ating edad, lagi natin pipiliin yung paglingkuran ng Diyos.
at piliin natin na talagang pumukos ang ating pagmamahal sa Diyos. Isang napagandang biyaya po sa atin kapag nag-focus tayo ng paglilingkod sa Panginoon. Aanihin po ito ng ating pong mga mahal sa buhay. Magtataka sila na kapag sila ay pinagpapala ng Diyos dahil sa ating mga pinuhunan na pagmamahal at paglilingkod sa Panginoon. Isipin po niyo, sabi ng Panginoon, ang pagpapala ng Diyos ay hanggang sa 1,000 salit-salin lahi ng mga lahi natin. Ito po yung pangako ng Diyos na dapat sa ating pong buhay, pag may mga bagay na gusto ng Diyos na magdesisyon tayo, piliin natin ang kalooban ng Diyos. Huwag natin piliin yung ating pong kalooban. Ito po yung desisyon na talagang masakit sa atin, pero ito naman po ay nagbibigay ng kaluguran sa Diyos at makakabuti ito at ito po ay aanihin ng ating pong mga mahal sa buhay. Pag tinignan po ninyo yung mga pamilya na talagang mga minaglingkod sa Diyos, ay iba po yung pabor. Iba po yung mga pabor ng mga pamilya na minaglingkod sa Diyos. Kasi aking pong tinitingnan yan doon po sa mga naunang Kristiyano. Maraming katanong ako, sabi ko, bakit iba ang pabor nito mga tao na ito? Nabalitaan ko, ang kanila palang lolo ay pastor, nabalitaan ko, yung kanila palang tatay ay pastor, at isa pa napansin ko ay mahahaba ang buhay. Although yung mga apo na, yung mga descendant na ay malayo na sa Diyos, pero tinutupad pa rin ng Panginoon yung kanyang pangako. Kaya nga po, sabi ko doon sa mga taong ito, kasi mahilig siyempre ako magtanong, sa mga naunang Kristiyano sa akin. At sabi niya, tatay ko pastor, sa aming magkakapatid, wala pang patay. Ang edad ng aming mga kapatid, sabi niya, mayroong 90, 80, may 100 na, pero buhay pa silang lahat. At nakita ko yung pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay. At sabi ko, totoo talaga yung salita ng Diyos. Tumutupad ang Diyos. Kaya napakapalad ng isang pamilya na merong naglilingkod sa Diyos ng punong-puno na katapatan. Kaya sa mga crossroad ng ating buhay, mga desisyon ng ating pong buhay, tayo po yung makikinabang na lubusan na yan. At pasasalamatan ng Diyos yung ating pong mga maiiwan, mga anak, mga apo, ang ginawa nating paglilingkod sa Diyos. Kaya nga po, ang ating po mga Gethsemane experience, ulitin po mga decision na mahirap, pipiliin natin ang sumunod sa Diyos at hindi po ang ating mga sariling design. Kasi ang routine po kasi ng mga mananampalataya at sinasabi lagi, matagal na ako naglingkod sa Panginoon, siguro pwede na akong magpahinga. So, kung ang trabahong circular ay merong pagpapahinga, kasi retirement, ang trabahong spiritual ay, ang pahinga po ay sa piling na ng Diyos. Kasi isa pong napakahirap sa lahat. Pag ikaw ay nag-retire, tumigil ka sa paghayo, sa pananalangin, lahat ng ginagawa mo sa Panginoon, itinigil mo kasi sabi mo, retire ka na. Ang unang maepektuhan po tayo, manghihina tayo. Manghihina tayo. At isang napakalaking oportunidad ng demonyo tayo gawin niyang mag-backslide dahil hindi natin ginagawa yung routine ng buhay natin. Pananalangin, paghayo, pagsamba sa Diyos. Lahat ng ating natutunan mula tayo maging Kristiyano, dapat po ito mag-i-increase pat mag-i-increase hanggat kaya pa natin. Sabi nga ng mga ngarol na magaling, marami ang napakinggan ng mga ngarol. Sabi niya, ang kanilang panalangin ay ganito, Panginoon, pag ako po hindi na kayang magturo, pag Panginoon ako po hindi na pwedeng humayo, ang aking kahilingan sa iyo ay gamitin mo naman ako doon sa pananalangin. Kasi yung pananalangin talaga, hindi mo kinakailangan na ikaw malakas ang katawan, yung pananalangin talaga, hindi mo na kinakailangan pang pumunta ko saan lugar. Kaya sabi ko doon sa mga manggagawa ng Diyos na ganitong desire sa puso, ang ganda-ganda ng kanilang
desire sa puso na huwag tumigil sa paggawa sa Panginoon. At the best ang manalangin. Kaya sana po, ito po isang napakalaking challenge sa atin. Sa anumang edad natin, meron po tayong kakaharapin at maaranasan Gethsemane experience. Sa ayaw at sa gusto natin, dapat ang kalooban ng Diyos ang masunod, hindi po ang ating pong kalooban. Kaya nga ang pinasakop ng Panginoong Hesus ang kanyang kalooban sa kalooban ng Diyos. Ito po ay duty natin. Hindi ibig sabihin na ito ay may option. Pwedeng hindi, pwedeng gawin. Hindi po. Kaya nga duty bilang royal priesthood. Ang isa pa po, ang number 3 po, ay yung po tinatawag na galbanum. At ang ibig sabihin po nito ay ang pagpapakumbaba, symbols of pagpakumbaba sa harap ng Diyos. Ang sabi po doon sa Hebrew chapter 5:7, sabi po rito, nung si Jesus ay namumuhay para rito sa lupa, siya ay nanalangin at lumuluhang nakikusap sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan, at dinig siya ng Diyos dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. So, galbanum, ibig sabihin po ang pagpapakumbaba sa Diyos. At katotohanan po ang pinakamahirap sa mananampalataya, yung nakakaranas po ng kapaitan sa buhay. Kasi yung kapaitan po kasi dumating sa buhay natin, ito po ay talagang masasabi natin, maranasan natin ito sa ating buhay. Kasi pag binibilang ko po yung mga kapaitan ko ng pagsunod ko sa Diyos, parang sasabihin ko, hindi ko akalaing yung pang mga leader na dating kasama ko sa isang simbahan kong Joeme, ang nakitaan ko ng masasabing nagdala sa akin upang maranasan ko yung mga kapaitan sa paglilingkod sa Panginoon. At ang mga kapaitan ng paglilingkod sa Panginoon, ang napakahalaga, tayo'y mahamon na lalong mag-focus lamang sa Panginoon. Kasi talaga pong hindi naman din po perfecto yung mga pastor, mga leader na nakasama natin, na inaasahan natin, magiging modelo natin sila sa pagsunod sa Panginoon. Pero may mga pagkakataon na hindi naman talaga naging modelo, salit nagiging kakatisuran pa natin. At may experience, halos lahat ng mga leader na kasama ko ay naging daan para ako'y masaktan. Dahil isa lamang naman po yung aking nanais sa buhay. Ang lagi masunod ang kalooban ng Diyos. Pero mga tao rin sila, may mga kahinaan, kaya nagagawa nila yung mga bagay na gano'n, na sa halip na yung mga tamang decision ang kanilang i-implement, pero dahil sa kanilang mga emotion, yung mga kaibigan, kakilala, mas malapit sa kanila, kaya ang kanilang mga decision ay nagiging bias. Pero isa po ang nakaganda sa akin doon sa mga kapaitan na naranasan ko sa buhay. Nahamon po ako mag-focus na lamang sa Panginoon ang aking pong paglilingkod sa Diyos. Papasalamat ako sa mga manggagawa ng Diyos na nagtuturo, gawa ng Diyos na nagtipid ng mga spiritual na pagkain, pero na-develop na po sa puso ko sa mga kapaitan naranasan ko ay yung pong mag-focus sa Diyos. Mag-focus na lamang talaga sa Diyos. Dahil hindi ka bibiguin ng Diyos. Kung nagnanaas ka ng isang decision na walang bias, walang compromising, walang pagtatangi, sa Diyos mo lamang ito masusumpungan. Kaya, ang tawag nila rito sa experience na ito, yung aromatic bitter, no? Isang mabangong samyo sa Diyos kapag tayo ay nakakaranas ng masakit na paraan o karanasan, pero hindi tayo tumitigil sa paglilingkod sa Diyos. Manapa, ginagamit natin tuntungan yung mga kapaitan sa ating pong buhay upang lalo nating makita ang katapatan at kabutihan ng Diyos sa ating pong pagsunod sa Panginoon. Ulitin ko po, ang tawag dito po ay aromatic bitter.
tandaan po natin mga Kristiyano, idadaan tayo ng Diyos sa mga bitter experience. At isa lamang yung gusto ng Diyos, pag dumadaan tayo sa mga kapaitan ng paglilingkod sa Panginoon, mahalin pa rin natin ang Diyos. Paglingkodan pa rin natin ang Diyos na may katapatan at mag-focus tayo sa Diyos na lamang. Kaya nga po, ang mga apostol, nung napakaraming dinaan ng kapaitan sa buhay, pag sila'y nakakagawa ng himala, ang lagi nilang sinasabi, ang lahat ng himala ay galing sa Diyos. Ang lahat ng mga ginagawang mga kababalagha o ibig sabihin pagpagaling ay galing sa Diyos. Kasi nakita nila sa kanilang buhay na-develop sila doon sa kanilang buhay na magbigay ng parangal sa Diyos kasi alam nila na sa Diyos lang nagmumula ang lahat ng biyaya ng paggamit sa kanila, lahat ng himala at lahat ng mga pagpapagaling. So, mga kapatid sa Panginoon, as a Christian, ulitin ko, hindi kinakailangan ito ay maging pastor, evangelist, maging teacher, o anumang fivefold ministry para ikaibigyan ng Panginoon ng mga regalo ng aking binabanggit. Kahit ikay pangkaraniwang membro lamang ng iglesia na dumaan sa napakaraming bitterness experience pero hindi nag-iba ang pananampalataya mo. Dating ang panahon maranasan mo ang mga himalang binabanggit dito kasi ulitin ko as a royal priesthood, basahin natin, ay magkameron tanda ng mga himala na mula sa Diyos. Isa pong challenge ito sa atin po, mga kapatid, na gamitin tayo isang araw ng Panginoon, lalo itong panahon ng preparasyon ng Diyos for the coming revival. Marami ang grabe yung naranasang kalungkutan, stress, naranasang iba't ibang mga problema sa buhay. Ito po yung napakahalagang panahon na tayo po tumayo, na tayo yung daluyan ng Diyos ng pagpapala ng kagalingan, anuman ang sitwasyon nila sa kanilang buhay. Maaaring spiritual, nakaramdaman, emotional, physical, material. Ang panalangin ko nga po sa Panginoon ay ulitin ng Panginoon yung ginawa ng Diyos nang umalis sa Egypt ang mga Israelita. Kasi ako po pag nanalangin sa gabi, iniisip ko, ano kaya kakainin ng mga kababayan kong Pilipino? Kasi lockdown na naman. Kaya ang dalangin ko sa Panginoon, muling ulitin, Panginoong, himala na yun, na pinakain mo mga Israelita nang sila ay naglalakbay papuntang Kanaan mula sa Ehipto. Kasi kayang-kaya ng Diyos yun. At dapat tayong mga mananampalataya ang merong ganong courage, merong ganong faith, na sa panalangin, ito ay napapanalangin natin sa Diyos. Wala naman pong imposible sa Diyos. Sila nga, maliwanag yung sabi ng Panginoon, hindi na luma ang kanilang damit, hindi na putput ang kanilang mga sandalyas, at pagkatapos sa panahon ng malamig, mayroong tinatawag na apoy para hindi sila maginaw, at sa panahon na mainit naman, mayroon namang ulap na sumasubaybay sa ala para hindi sila mainitan. Ganong provision ginawa ng Diyos sa Ehipto, sa mga Israelita nang sila lumabas sa Ehipto. Pwede ba ulitin ng Diyos sa ating panahon na ito, lalo ang ating bansa na sinasabi ng mahirap, pero katotohanan hindi naman po talaga mahirap. Hindi kaya pwedeng ulitin ng Panginoon itong panahon na ito kung tayo sabay-sabay mananalangin sa Diyos. At tayo mga kapatid, ang pinili ng Diyos na pag tayo nananalangin, buksan ng Diyos ang dulungawan ng langit upang ibuhos yung napakasaganang himala ng Diyos. So, ang mga kapaitan nating experience sa pagsunod sa Panginoon, ito po yung puhunan natin na tayo pumasa sa testing na kahit anong kapaitan na ating naranasan, hindi tayo umalis, umayaw, at tumalikod sa Diyos. Maging hamon po ito sa atin. At duty po natin ito. Duty po natin ito. Sa ayaw sa gusto natin, kinakailangan gawin natin ito bilang tayo po ay mga royal priesthood. So, napakahalaga po nito. At
isa pong napakahalaga sa Panginoong Hesus. Tinanggap niya ito, yung grabe yung kanyang paggalang sa Ama, yung kanyang pagtanggap sa experience niyang naranasan bilang siya nagkatawang tao at bilang siya anak ng Diyos. So yung isang napakataas na pagsamba sa Diyos ay yung pong tanggapin natin ang ganitong uri ng payagan ng Diyos sa ating buhay. Tanggapin natin yung payagan tayo ng Diyos doon sa mga aromatic bitterness. Ang ibig sabihin, ito'y isang mabangong samyong handog sa Panginoon kapag ang mga anak niya ay nagtitiis dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko po, sasanahin tayo ng Diyos upang pagkatiwalaan tayo ng mga nabanggit natin regalo upang maging handa tayong gampanan natin ang pagiging mabuting royal priesthood ng ating kataas-taasang Diyos. At ang isa pa po ay yung tinatawag na frankincense o insenso na napakahalaga po sa atin po ay yung ating pong faith. Yung ating pong faith ay dapat ay makita po sa atin. Sabi po sa Hebrew chapter 11 verse 6. Hebrew chapter 11 verse 6. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya o hindi nananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya'y nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ang frankincense po ay isang pabango ito na kung saan ay ginagamit sa pag-iimbalsamo. Ang ibig sabihin, pag iniimbalsamo yung frankincense ay hindi mabulok yung katawan ng isang namatay. At ito ay silbing pabango rin doon sa katawan ng namatay. So tayo naman po ay mga buhay pa, pero ang pipiliting patayin sa atin ng kaaway yung ating pong spiritual na kamatayan. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Diyos, yung mabuhay yung pananampalataya natin sa Diyos, ito po kagaya ng frankincense na tayo po ay iniiwas niya sa pagkabulok ng ating pananampalataya sa Diyos. Sabi po rito ay napakahalaga, hindi kalulugdan ng Diyos ang mga nanampalataya na hindi naman talaga naniniwala na magagawa ng Diyos ang kanyang mga pangako sa atin. Kasi kung meron tayong pinangahawakan ng mga pangako ng Diyos noon pa, ito po ay dapat hindi mawawala sa ating pong mga puso na darating ang panahon, ito po ay gagawin ng Diyos. Ang mga bagay na sinabi na ng Diyos, nung pang-unang ang iglesia na ito itinayo. At sa mga ipinangako ng Diyos, habang kami nananalangin doon sa flooring na malikabok, flooring na talagang baku-baku, lalagyan pa namin ng sako para makaluhod kami doon sa flooring na yun, ay aming hiningi sa Diyos na magkameron talaga ng breakthrough sa simbahan. Matagal na pananalangin hanggang sa nagkameron ng paghihiwalay o division, nakasama namin na nanalangin sa mga bagay na ito, pero tinubad pa rin ng Diyos. Kaya yung mga nangyari sa templo ng Diyos, sa main church, ito'y pangako ng Diyos noon pa na ginanap niya ito. Sabi nga ng mga dating, yung bumalik na isang manggagawa ng Diyos, sabi, ito yung mga panalangin natin. Nang bumalik siya, namanghasa, sabi niya, ito na. Ito yung mga panalangin natin noon na ginawa ng Diyos. So, napakalaga, bibigyan po natin ng diin. Pag tayo lumalapit sa Diyos, huwag tayong mag-aalinlangan na sa tamang panahon ng Diyos, ipagkakaloob ng Diyos yung kanyang mga pangako. Isa pa pong sinabi ng mga manggagawa ng Diyos na naging bisita namin sa iglesia niya na napakaraming missionary na i-resap niya sa Joemi. Kaya nga nakita sa mga vision na nakasakay sa aeroplano, hindi para mag-abroad para kumita ng daan, kundi mag-abroad para
magmisyon. At pinangahawakan ko po sa Panginoon ito. Kaya nga po ako nag-start ng panalangin. Panginoon, bigyan mo kami ng malaking pondo para sa misyon sa iglesia na ito. At ko nga sa Panginoon, sa pag-pray ko, ang sabi ko sa Panginoon, kahit kami wala masyadong alam about mission, kami po iturungan mo paano magkakameron po ng kaalaman sa pag-mission at pagkatapos paano magmamanage ng financial about mission. Ito po na panalangin ko sa Panginoon kasi may sinabi ang Diyos sa iglesia nito noong paman na ito'y gagamitin ng Diyos. So ay naniniwala ako na ang Diyos ay tutupad sa kanyang mga pangako kasi unti-unti na niyang ginagawa yung kanyang mga pangako. Unti-unti natutupad yung kanyang mga pangako. So, sa mga delaying o mga pagkakataon na hindi pa binibigay ng Diyos yung kanyang mga pangako sa atin, sana magpatuloy tayo na nanampalataya sa Diyos upang malugod ang Diyos. Huwag tayong bibitaw sa mga pangako ng Diyos. Huwag natin pababayaan ng mga pangako ng Diyos ay hindi magawa sa atin. Meron kasi tamang panahon ng Diyos. Pagkakamali nga po ni Abraham at ni Sarah, nagkameron siya ng pag-aalilangan sa pangako ng Diyos. Yan, disenso sila ng hindi kalooban ng Diyos. Ito po yung maging aral sa atin, yung buhay ni Sarah at ni Abraham, na nagkameron ng problema ang kanilang pananampalataya. Kaya nagkameron po ng anak si Abraham kay Agar na si Ismael. Kasi pinangunahan nila ang Diyos. Tinulungan nila ang Diyos para ganapin ng Diyos ang pangako nila kay Abraham, kay Sarah. Ang ating pong gagawin sa ating buhay bilang Kristiyano, maghintay dun sa kaganapan na pangako ng Diyos. May panahon ng pagtatanim at may panahon ng pag-aani. At ako'y naniniwala, aanihin natin yung natin panalangin na mga magagawa ng Diyos ng nakaraang pampanahon. Meron din po sa mga live streaming, may mga pangako po ang Diyos sa inyo. Huwag po kayong bibitaw. Huwag po kayong aayaw sapagkat gagawin ng Diyos yung mga pangako ng Diyos. May mga pangako ang Diyos sa ating pong pamilya. May mga pangako ang Diyos sa ating pong kanya-kanyang simbahan lokal. Sana huwag natin itong bibitawan. Ito po nagpapalakas sa akin kapag may mga problema sa family, may mga problema sa church. Ang lagi kong iniisip at aking i-declare, ito po ay lilipas din at makikita ko pa rin ang kamay ng Diyos ay gumagawa at kumikilos sa kanyang mga pangako. Wala naman po tayong magagawa kung tayo mag-alala. Wala naman po tayong magagawa kung tayo mag-alinlangan. Hindi naman makakabuti sa atin. Ang sabi nga po ng Biblia, hindi naman mapapahabang ang buhay natin ng pag-aalala. Kaya yamang ganito ang talagang kalagayan natin, magkamero po tayo talaga ng pananampalataya sa Diyos upang malugod ang Diyos po sa atin. Hayaan natin na i-preserve ng Diyos, hindi mabulok ang ating pong pananampalataya at hayaan natin na isang araw masabi natin buhay ng Diyos at ginawa niyang maganda ang lahat ng bagay doon sa kanyang panahon. At aklay kong kagalakan ng puso ko ng Joemi Church. Isang araw makita ko, sumisigaw sa tuwa, bulig sa tuwa ang mga kapatid at sinabi, ginawa na ng Diyos ang kanyang mga pangako sa ating pong mga buhay. Buksan po natin yung ating pong spiritual na eyes upang magkameron po ng kaliwanagan na hindi po nagbabago ang salita ng Diyos. Minsan nga po tayo nagbabago na sa pananampalataya pero ang Diyos tuloy pa rin gumagawa at nakikita natin ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Kasi ang Kristiyano po talaga naranasan na minsan ups and down ang kanyang commitment. Pero kahit na ups and down minsan ating commitment sa Panginoon, ang Diyos ay laging ups and ups. Ibig sabihin, hindi niya binabago ang kanyang mga pangako. Napakatiyaga po ng Diyos at tunay ang Diyos kapag nagsalita, ang sabi nga po ng salita ng Panginoon, hindi babalik sa Kanya nang hindi na-accomplish ang Kanyang salita. Kaya, ang sabi po ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng isang napakagandang buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya.
Kaya sana po yung ating po mga duty bilang mga mananampalataya, ulitin ko po, dapat sa ating po una yung meekness. Ito po yung duty natin na dapat ay ito po ay nakikita, ginagawa at pinipilit natin magawa. Pangalawa po, yung tinatawag na Gethsemane experience, yung pagpapakumbaba sa Panginoon na kinakailangan kahit tayo nahihirapan ay magdesisyon tayo ang kalooban ng Diyos ang masunod, hindi po ang ating kalooban. Kasi yun po yung the best. Yun po yung the best na decision. Ang Diyos ang masunod, hindi po ang ating kalooban. At ang pangatlo po yung galbanum, ng ibig sabihin, ito po yung maranasan natin ang pagpapakumbaba sa Panginoon at maranasan natin po mga kapaitan ng pagsunod sa Panginoon, pero hindi tayo aayaw kahit naranasan natin ang mga kapaitan, sapagkat tunay nga po na ang ating pong buhay ay nakapagbibigay ng karuguran sa Panginoon kapag tayo po ay nakakaranas ng kapaitan sa ating pagsunod sa Panginoon. At ang last po ay ang pagpinsin na dapat ito po ang nagbibigay sa atin po ng pagpapatatag at yung po mga pangako natin na tatagalan pang ating pong masunod o ibig sabihin na tatagalan pa na ating matanggap. Huwag po kayo mag-alala. Ito po ay hindi po nakakalimutan ng Diyos. Kaya salamat po sa umaga pong ito o sa gabing ito, sa kanyang katapatan at sa kanyang kabutihan. Tunay na naniniwala po ako kapag tayo naging mabuting lingkod ng Diyos, nasan po natin ang mga pangako ng Diyos. So tayo po'y manalangin sa oras pong ito. Hingin po natin sa ating pong Diyos na patatagin natin pananampalataya. Hingin natin sa Panginoon na maranasan po natin ang mga pangako ng Diyos. Huwag po tayong bibitaw. Panginoon, salamat po doon po sa pagpapakita mo na bilang mga royal priesthood, kami po ay may mga duty na dapat na gawin upang maging mabuting mga lingkod mo. Dalangin namin, Panginoon, sa aming pong buhay, mailaan namin ang lubusan ng aming pong buhay upang mapaglingkuran pa po namin ng punong-puno ng katapatan. At dalangin ko, Panginoon, maranasan namin ang inyong po mga pangako sa aming po mga mahal sa buhay, ang mga pangako mo sa iglesia namin kinabagyangan, ang mga pangako po mo pa sa mga darating na panahon na dadalhin mo iglesia mo sa paglilingkuran sa ibang lugar, sa ibang dako ng bansa, sapagkat ito po'y pangako mo sa iglesia mo. Yan din po mga pangako mo sa mga lahat ng mga nanonood ng live streaming nito. Alam ko may mga pangako ka rin sa kanila. Hayaan mo, Panginoon, na matanggap din nila ang mga tugunan, kasagutan sa lahat ng kanilang inaasahan sa iyo. Biyayaan mo bawat isa na maging mabuting lingkod mo. At ito po ay isang duty na dapat namin gawin sapagkat tunay, ikaw ay ang Diyos na karapat-dapat na paglingkuran at bigyan ng mataas sa karangalan sa pamamagitan ng aming buhay. Pagpalain mo po ang gabing ito, pagpalain mo po ang gabing ito, pagpalain mo po ang gabing ito, ito po aking samong dalangin sa aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po uli at pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. God bless po.